Pinababoy! Gaano nila nilalapastangan ang karapatan ng nakakaraming Pilipino? Tuluyan ba natin papapayagan yan? Hindi! Bakit tayo nandito? Tayo ba ay lalaban? Lalaban tayo. Laban sa karapatan! Para sa mga kapatid na Moro, isang takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! May mga Bangsamoro pa nandiyan sa likod. Bangsamoro brothers and sisters. Nakita natin kung paano nila pinagtatakpan yung katotohanan. Napakaraming diversionary tactics ang ginagawa ng ating mga politiko na nandyan sa taas. Nakita natin kung paano nila hinarang ang isang Pia Cayetano kasama yung mga Brave 18. Nakita natin gaano kasigasig ang isang Robin Padilla. Kamakailan lamang itong mga nakaraang araw nagkaroon ng launching yung One Bangsamoro National Coalition na kung saan sinabi ng isang Robin Padilla ang Bangsamoro kailanman hindi sumurrender sa mga Espanyol. Allahu Akbar! Hindi sumurrender sa mga Amerikano. Allahu Akbar! Ganon din sa mga Hapon. Sa kapwa Pilipino pa kaya. Kami Allahu Akbar! natin ang isang Robin Padilla ay malakas na naninindigan dyan sa taas. Mabuhay! Mabuhay si Ay Senator dapat natin ipagpugay sa kanya yung ipinamalas niyang katapangan kanina. Kaya marapat lamang na siya ay tindigan natin, siya ay suportahan natin. Allahu Akbar! Nakikita natin, inuulit ko, ang tuluyang pagyurak nila sa ating mga karapatan. Ano itong karapatan na sinasabi ko? Ang malaman ng katotohanan, ang malaman kung sino-sino yung mga tumanggap ng mali-malita na umabot ng halos 1 trilyon na kung saan, kung yun ay nagamit para sa kahirapan, para sa poverty, para sa edukasyon, ay hindi sana tayo naghihirap ngayon. Kaya ngayon pa lang, huwag na natin hayaan magpatuloy ang ginagawa nilang hindi makatarungan, ang ginagawa nilang pagtatakip sa katotohanan. Kaya tayo ay umasa ngayon sa pamamagitan ng Blue Ribbon Committee. May sisiwalat lahat ng mga ginagawa nilang kalukuhan. May sisiwalat kung sino-sino ang tumanggap ng mali-malita bilang suyon kapalit ng pagsasabi ng katotohanan. Pero isa lang ang natitiyak ko sa inyo, kung sakaling palarin ng isang Sara Duterte sa 2028, lahat ng yan ay makukulong. Ipakukulong ba natin sila? para sa boses ng mamamayan ng mga Bangsamoro sa buong Pilipinas, si Sultan Ordato Umar. Sultan Omar Sharif. Siguro po yung hindi nakakakilala sa akin. I was the former Manila Golden Mosque and Cultural Center of the Philippines during the time of ang ating pinakamamahal nating ama ng sambayan ng Pilipino, President Rodrigo Roa Duterte. Palakpakan po natin! Palakpakan po natin ang ating mga bayaning Senado! Palakpakan po natin ang mga 18 Marines, ang ating mga bayaning Senado, Senadora, at mga sundalong, mga may puso at may mga pagmamahal at walang takot sa mga magnanakaw, sa mga naglilimas sa kaban ng bayan. Kaya, panahon na po, mga minamahal kong kababayan, mga Pilipino na mga matatapang, mapagmahal sa kanyang kapwa Pilipino, panahon na po para magkaisa po dahil po sa nangyari sa ating sa nangyari
Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ginawa nila po kay Senator Bato, mga minamahal kong kababayan, mga pulis, Head ng ano yan, Golden Mo. PNP. Golden Mo. Alam niyo si Senator Bato, nagsilbing Police Director General sa buong Pilipinas. Naging senador. Dapat proud kayo mga kapatid kong mga kapulisan sa buong Pilipinas. Bakit pinapauli ng hindi ICC pa without the judicial process ito sa ating bansa? Bakit po ganon? Hindi na kaya, tinarget na naman si Jinggoy. Nakita nyo kahit anong pakiusap, panunod, pananakot kay Senator Jinggoy Estrada. Hindi siya pumayag para pumanig sa mga magnanakaw. Putang ina. Pasensya lang po kayo kasi medyo galit ako. Kaya na po, papasok kami. Kasama ko yung nag-deliver sa atin ng pagkain. Mabuhay po kayo. Former Governor Sabi Simpson. Sabi ko, ako magpa-transit. Papasok ako, ipapasok ko mga pagkain para sa mga kasama ko dito. Kaya na, nakapasok na kung sino pa po hindi nakakain. Kaya Rick, andyan na yung pagkain. Galing po kay Senator, galing po kay... Opo. Kaya medyo tumaas ang pressure ng ko kanina. Mabuhay po kayong lahat. May good news po tayo sa ating mga kapulisan. Sa inyong Police Director General, si Senator Bato de la Rosa. Mesmo ang Supreme Court na pinatitigil nila ang pag-aresto kay former Police Director Senator Bato de la Rosa. Hindi tayo mapayag na ma-arresto siya. Because, anong dahilan? There is no doubt, sabi ng Supreme Court, there is no domestic judicial process authorizing the arrest or surrender of a Senator de la Rosa. He is in a danger of being immediately transferred to a foreign criminal without the safeguard of the Philippine Constitution. Hindi tayo mapayag! Kaya nandito po ang inyong mga kapatid na mga kamusliman, mga royal, mga membro, the entire members of the Royal Sultanate League of the Philippines. Nagkaisa na po! Nagkaisa na po tayo! Muslim ano Christian! Hindi tayo papayag na babuhin, limasin ang pira ng sambayan ng Pilipino dahil iskam yun! Hindi lang tayo ang na-iskam. Damay-damay po tayo lahat, mga minamahal kong kababayan. This is the right time to talk on how to resolve our problem, like illegal drugs, criminality, corruption, and other problems in our country. Kaya magkaisa po tayo, pwede po ba? Mabuhay ang Pilipino! Muslim anong Christian! Mabuhay ang mga bayan ng Senado! Yung 13 Senado! Sana madagdagan po sila. Mabuhay si Kairik! Maraming salamat po. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Maraming salamat kay Sultan Omar at maraming salamat sa mga kapatiran at mga kasama mula sa Bangsamoro People. Magpahinga daw muna tayo at may musika at may mga tugtugin at mamaya po may mag-sustain ng program. So subukan ni Ka Eric bumalik muli. May schedule lang ako kaya exit mo na si Ka Eric pero don't bother, don't worry. Wala pa akong panibagong warrant of arrest. As of this afternoon, wala pa. Pag nagkataon, pang-6 na kaso yun. Okay, musika at tugtog sa damdamin ng ating mga protesta. Tuloy-tuloy ang puwersa at daloy ng sambayan ng Pilipino sa labas ng Senado. Lilikain ng panibagong EDSA. Yun, kasaysayan natin. Kahit sa propaganda, di na kailangan